What's up guys? Sa video natin guys ay pag-uusapan natin yung sinasabi nilang mga abusadong security officer, no? Alam ko maraming makaka-relate sa video na to, no? At hindi alam ng mga baguhan, mga bata, kaya pagdating may mga gwardiya na alam mo na namamaril na lang ng bigla, nanununtog, nagwawala kasi hindi nila alam ang takbo ng buhay ng pagsi-security guard. Kaya stay tuned tayo. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin guys ay mga abusong ng mga security officer, no? So, kita mo yung picture na yan. Ayan, no? Nakita niyo yan. Pero bago natin pag-usapan yan, guys, no? Baka magulat kayo na may taong mahaba ang buhok. Parang rockers lang. Nakasando. Mukhang ingot. Hindi mukhang officer, hindi mukhang gwardiya. Bakit? Kasi guys, ako ay isa na, retired na po ako. Kung nasusubaybayan niyo po ang aking mga video, palagi ko pong iniintayan na retired na po ako, hindi na po active. Isa na po akong freelance kasi palagi ko natatanggap sa mga basher ko na mukha kang ingot, hindi ka mukhang security officer, no? So hindi naman talaga na ako security officer, dati lang ako, no? Kasi retired na po ako, no? Petics na petics na, no? So ako guys ay gumagawa ng mga bidyong nagbibigay gabay sa mga bata, baguhang security guard. Baka magulat kayo, ang tawag dyan, culture shock. Maraming culture shock ng mga bagong security guard kaya nakakagawa ng hindi maganda. Dumalaw kayo sa channel ko, ayan. At pindutin nyo ng playlist. Pag nandito yung playlist, siyempre yan ang lalabas. Pag yan ang lumabas, pumunta kayo sa security guard matters, no? Then, kung nagdududa kayo, kung paniwala ba ako, imbestigahan nyo yung pagkatao ko, ano ba to, scammer ba to, ano, manluloko ba to, marami tayong video dyan guys, na personal video ko, magli-lead sa inyo na sino ako, no? Ngayon, kung talagang hindi pa kayo, kulang pa sa inyo ang mga investigasyon nyo sa mga video ko, gusto nyo malaman, di pumunta kayo sa FB page ko, ayan, no? Oh. FB page ko yan. Kung hindi naman kayo pa hindi pa kayo kulang pa sa inyo, pumunta kayo sa TikTok ko, ayan, no? Para maimbestigahan talaga ninyo kung sino talaga ako, sino yung nagsasalita sa harap ng camera, no? Para wala na kayong, baka sabihin nyo, niloloko kayo at ini-scam kayo ng taong nasa harap ng camera, no? Okay, so pag-usapan natin guys ang mga abuso, corruption sa duty ng security guard, yung mga abusong officer. Totoo ba may abusadong officer, security officer? Actually, ang pag-aabuso, nandyan yan. Kahit saan naman Kahit saan kumpanya, kahit saan government, may mga abusado. No, may mga abusado, hindi nawawala. Lalaruin mo lang, no? So ito, pag-usapan na natin, no? May mga officer talaga na mahilig sa lagay. No, kung kunwari, ikaw ay gustong malipat sa isang pwesto, no? Pwesto, no? Gustong malipat. Hindi ka malipat-lipat kasi nga palagi ang pwesto mo pahirapan, tayo palagi, hindi relax. Ang gagawin mo? Didikitan mo yung officer mo, maglalagay ka, magpamirinda ka, magbibigay ka ng mga kunwari, kakatanggap kayo ng back pay, bigyan mo ng pang-sir. Di ba? Kung naninigrilyo naman, ang gagawin mo, bibili ka ng sigrilyo. Mahal sigrilyo ngayon Bibili ka ng sigrilyo. Kung manchichicks naman, sasamahan mo sa mga beer house, ganun, sasabayan mo. No? Yan ang tinatawag na pasipsip pasipsip ng galawan. Ngayon, pero yung mga officer na sabing, mandatory dito na babawasan ang sweldo mo ng pamirinda, hindi mangyayari yun kasi mako-complain din sila.
makakomplain. Pero yung sabihin mong gustong pumabor sa ang desisyon ng officer sa'yo, marami yan. Kaya kailangan mong marunong kang yung tinatawag na maglatag. Sa salitang kanto, latag. Sandali guys, nagpapatugtog yung kapitbahay ko. Okay guys, tulad ng mga babae guys, kadalasan nililigawan ng mga officer yan. Isa yan. Kahit alam nilang ay yung iba namang babae, pumapatol sa officer. Kasi pabor nga naman sa kanila. No? Alaga sila ng officer nila. Kaya nandun nangyayari yung 133 natin. No? Mga kabit-kabit natin sa trabaho. Naaabuso yung ibang lady guard. No? Mga lady guard na mga kuwan. Pero hindi naman lahat, no? Ngayon, kung liligawan ka, hindi ka sumagot, ay doon, walang pabor na mangyayari sa'yo, no? Walang pabor na kuwan. Ngayon, yung mga parang bully-bully, yung mga parang pinapahirapan ka, hindi nawawala yan, guys. Hindi nawawala yan, kaya yung iba, nababalitaan mo, na namaril ng officer, kasi nga, inapi daw siya. Guys, yung mga pagkakaisahan ka, hindi nawawala yan. Sasakay ka lang talaga. Sasakyan mo lang. Basta ang importante, isipin mo lang, mag-duty ka at kumita ng pera. Yung mga pambubuli nila, yung mga panglalamang nila, sa simula lang naman yan. Pag nakadikit ka na sa mga kuan, pero kung kukontra ka kagad, hindi ka umaayon agad, na mangyayari sa iyo. Pahirapan ka, hanggang sa mapikon ka, mag-react ka. Pero kung ikaw ay sasakay ka lang, at ang tawag doon, ibigay mo yung yabang. Kadalasan kasi sa mga officer, piling-pilingan, no? Kasi isipin mo, isa kang officer na security guard, pero security guard ka pa rin. Tapos piling boss na sa kumpanya. Dahil siyempre, siya yung nanghawak ng manning eh. Siya yung pinagkakatiwalaan ng kumpanya eh. So, kung ikaw naman ay baguhan, ibigay mo yung yabang, huwag kang kumontra. Ang problema kasi sa iba, piling nila, aping-api na sila. Piling nila, hindi na makaturungaron to. Yan ang laruan sa gwardya. Lumaro ka, hindi mamaril ka, hindi manaksak ka. Kasi piling mo api ka. Ang tawag doon na culture shock. No? Hindi alam na yan pala ang takbuhan. Kaya ikaw, kung gwardya ka ngayon, huwag kang magulat na yung iba malakas o kaya mas matimbang sa officer yung ibang gwardya. Bakit? Marunong lumaro. Huwag kang manghinayang bumitaw. Ikikwento ko sa inyo guys, no? Nangyari sa akin, no? Nangyari sa akin. So, ako ay naging officer sa isang malaking government institution. Kami doon ay nasa 15 pirasong officer. Mula sa commander hanggang sa 15. So yung pinaka-15 ako. Anong ibig sabihin nun? Pinakamababang officer sa lahat. Ang kategory ko nun ay reliever officer. No? Bakit? Pero kung qualification ng pag-uusapan, nangyari kasi nag-away yung pinaka-coordinator namin saka yung pinaka-BP namin. Nag-away. So yung coordinator nawala ng power. So ang humawak sa security operation ay yung BP. Ngayon nalaman niya na ang lahat ng officer ay hindi pala qualified. So ang natira 5 lang kami. 5. So na-promote ako bilang tinatawag na custodian officer. Pero bago nangyari guys, yung panahon na yun, yung isipin mo na, yung bago nangyari yung nag-away yung coordinator tsaka yung BP, bago nangyari yun, katakot-takot na pang-aapi ang natanggap ko. Ako yung ako yung pinakamababa kasi nga ako yung hindi kilala ng coordinator. Parang sumabit lang dahil na-hire lang ako dahil officer naman talaga ako. Pero yung iba, tauhan niya na. Kaya lahat ng pang-aapi natanggap ko. Lahat ng panggigipit natanggap ko, pero ang nasa isip ko ng panahon na yon ay mag-duty lang ako para sa pamilya ko. Yan yung ginawa akong reliever officer. Yan yung ginawa ko na yung bang yung sinusubo nila ako sa kapahamakan, which is hindi nila ako pwedeng isahan kasi may knowledge ako eh.
No, may knowledge ako. Reporting, hindi ako nagkukulang dyan. At yung tinatawag na double checking. Okay? So kung mahina, okay, tatanggapin ko na may pagkakataong talagang sumagi sa isip ko na mamaril sa mga kasama ko o sa mga officer ko. Dahil natanggap ko ay katakot-takot na pang-aapi kung ika nga. But hindi yung garapa lang yung harap-harapan, hindi. Simplihan pang-aapi. No? Pero nung bandang dulo, na-realize ko, kailangan kong ibigay ang yabang nila. Yung mga kasama kong officer. Kasi dati, gusto kong iparamdam sa kanila na kayo, mga puting igit nyo, mas marunong pa ako sa inyo at may alam pa ako sa inyo. Pero wala kang magawa. Kasi bakit? Sa Pilipinas kasi, yung tawag na bakir-bakir, no? Sa Pilipinas. So, kung sino yung may bakir, yun yung malakas. So, ang ginawa ko, nakita ko yung laro nila, nagiinuman sila, nag-outing sila sa gabi. Hindi ako umiinom na yun eh. Panahon na yun, tumitigil na ako eh. Dahan-dahan ako tumitigil, pero hindi patigil. Pero dahan-dahan lang. So, ang ginawa ko, no choice ako kundi laruin yung laro nila. Kung mag-beer house sila, sasama ako ng sandali, tapos lalatag ako ng maliit na halaga. Sir, dagdag nyo na dyan kasi ikaw. O kaya, yung mga ibang officer na dikit doon sa coordinator, ibibigay, pre, anong bahala dyan ha? O, ganon. Tapos, tuwing linggo, magluto-luto kami ng mga kuhan, patak-patak kami yan, patak-patak sila. Pero ang pumapatak-patak, kami lang mga mabababa. Pero yung mga nasa taas, rides na yun. Kumbaga, sasabihin niya na sa coordinator, Sir, may konti kami salo-salo ngayon. Ngayong linggo, baka huwag ka mawala sir ha. Sige, punta ako dyan. Gaganong na rin coordinator. Ngayon, si officer na, higher officer, tinatawag na assistant commander, yun yung mangunguha ng koleksyon sa amin. Ngayon, pag nakakuha ng koleksyon, sino ang nakaharap sa coordinator? Sino malakas? Ang isipin ng coordinator, galing sa assistant commander yun, pero hindi niya alam, kinuleksyon niya sa amin. Tapos luto-luto. Kami naman, picture-picture lang kami doon. Hindi ano nga ibig sabihin picture-picture, magpapakita ba para makilala ng coordinator, para lumakas ng konti. Ganon ang laro na ginawa ko. Hanggang sa nakakilala na, nagmumukha kang ingot. Ganon ka. Kasi, ikaw yung wala sa position, sila meron eh. Oh, ikaw pala si Redels. Yes, sir. Ganser, nandun. Kaya nung mga panahon na medyo dumidikit-dikit na ako sa coordinator at sa tumataas na yung rango ko, tumataas-taas na yung level ko. Hanggang sa, yun na nga, nag-away sila, napunta ako na sa custodian officer. Anyway, bakit ko pininto? Kasi kailangan mong lumaro kung ano yung buwan. Hindi yung isipin mo na inapi ka. Isipin mo na ikaw yung pinakaapi sa buong mundo. Kaya nangyari, yung ibang gwardya, anong ginagawa? Namamaril na ng mga kapwa nila gwardya. Kasi bakit piling nila aping-api? Hindi. Lalaro ka kasi yan yung laruan. No? Kung hindi ka kilala ng mga commander mo, mga boss mo, mga ano dyan, titingnan mo kung anong kahinaan yan. Babae ba? Sigarilyo? Inom? No? Pag babae, huwag bigyan ng babae. Sasakyan mo lang. Kunwari, kurso natin yung isang lady guard. Di ba? Sasakyan mo lang siya. Sir, ganda ng type mo, sir, ha? No? Mga puti si Kwan, eh. Oo nga, eh. Ano, sir, bili tayo ng Kwan? Bigyan natin ng bulaklak kayo, sir. Baka bibili. Mga ganon. Papaluwal ka. O kaya, sigarilyo. Sir, Malboro ka pala, sir. Malboro. Yung mga Kwan, sir, blue seal na mga Kwan, gusto mo ba yun? Siyempre, masarap yun. Kasi sir, yung pinsan ko galing Saudi, may dalang ganito eh. Pero sa totoo lang, binili mo lang doon sa 7-Eleven. Marami silang blue seal doon eh. Hindi to ko na, hindi to sponsor ng 7-Eleven ha. Magririgalo ka. Yun na nga lang, medyo bibitaw ka. Magkano bang sigarilyo ngayon na blue seal? Magkano ba? Mahal na yata. 200 megit? O 300 pa sa 500, gano'n. Tuwan-tuwa na yun. Tatatak na yun sa utak niya. Uy, ayos to si Juan ha. Ganon. Lalaro ka kasi
yan ang tinatawag na mga korupsyon o mga laruan sa gwardya na mga officer mo ay kailangan mong paboran. Hindi yung isipin mo na kinutungan ka, isipin mo na parang kinuan ka yung bang na para bang pinagkakapirahan ka. Hindi. Lalatag ka lang. No, lalatag ka lang. Pag birthday mo, sir, birthday ko ngayon eh. Ano sir, gusto niyo bang sir? Ano bang gusto niyo bilhin ko sir? Bili ka na may tenga na inumin. No? Tapos bili ka ng crispy ulo. Idalhin mo sa detachment nyo. Sir, birthday ko ngayon eh. Magkano ang crispy ulo ngayon? Nasa 600 yata? 700. Crispy ulo, yung kalate. Tapos, tenga. Yung mga tenga lang na pag tag 400. So, gagastos ka lang ng 1,200, 1,300, ganun. Eh, minsan lang naman yung birthday mo eh. Lalatag ka lang. So, pagka nilatag mo, anong magiging sukli nun? Makikilala ka nila. Ngayon, pag panahon na medyo gusto mo na ng pabor, re-request ka na, sir, baka pwede naman ako panggabi mo na, sir, may lalakarin lang ako. No problem, sige. Ganon. Hindi yung maghihimutok ka na bakit pabor si ganito, ako hindi. Bakit kita bibigyan ng pabor? Hindi nga kita kilala eh. O naghahanap ng trabaho, di ba? Nag-apply ka, naghahanap ng trabaho. O binigyan kita ng duty. Ngayon may duty ka, magre-reklamo ka dahil mainit doon, nakatayo ka. Eh, duty hanap mo eh. Tapos naingit ka sa kasama mo dahil nakaupo doon, naka-aircon. Natural, ibilagay doon yung mga pabor ng mga tao niya, yung mga marunong lumaro sa laruan ng pagsisecurity guard. Hindi yung tulad mo na tatanga-tanga ka sa laruan ng buhay ng security guard at inisip mo na korupsyon kasi itong mga abusado kasi itong mga officer na to eh. No, kaya nandito ako para ituro sa iyo na kung gusto mo nang makilala, dapat makilala ka. Ngayon, kung ayaw mo namang magalaw ka, hindi ka magalaw ng mga officer mo, edi dumikit ka dun sa mga company officer kung makadikit ka. Tulad ng coordinator, dikit ka ng coordinator, alaga ka ng officer. Hindi mo na kailangan maglatag sa mga officer mo. Kasi bakit? Dikit ka na sa coordinator, kaya ngayon nag-duty sa mga opisina ng mga presidente ng company, hindi magalaw-galaw. Nandun lang siya, hindi siya magalaw-galaw. Mayroon kaming kasama na gwardiya na escort siya ng presidente. Escort siya ba? Tapos nagpalit na ng mga agency, hindi siya magalaw-galaw doon. Ang ganda ng posisyon niya. Kasi escort lang siya. Yung presidente pag nasa opisina, yung escort namin kasama, pag ang presidente nasa opisina, upo lang siya doon. Tulog-tulog, kape-kape, merienda. Pag uwi ng presidente ng kumpanya, pabahay nila, kasi mula umaga, di ba? Mula umaga, tapos pag uwi ng presidente, escort na siya, pauwi doon. Ngayon, pag uwi ng presidente, nasa bahay na, tsaka niya siya uwi ngayon. So yung motor niya nandun sa bahay ng presidente. Doon siya papasok kasi doon siya mag-escort papasok eh. Tapos, ang sarap ng buhay niya, ang daming nainggit. Pero hindi mapalitan. Bakit? Nakadikit siya sa presidente eh. Alam mo kung saan siya napalitan? Saan siya nag-struggle? Nung nag-retire yung presidente. Eto na. Nganga na siya. Pero matagal na panahon na nagserbisyo siya ng ganon. So kahit hindi siya makisama sa mga officer namin, hindi siya magalaw-galaw kasi may kapit siya, presidente. Pero ikaw, galing ka ng Bisaya, tulad ako, galing akong Bisaya, walang kilala, walang maasahan, wala lahat, walang masandalan, mangyayari sa akin, lumaro ako sa mga galawan at ano yung laruan sa security guard. So, hindi mo isipin na ikaw ay inabuso na kailangan pa nila ng lagay para normal yun kahit saan. Ang tawag doon, pasip-sip move. Baka sabihin na naman nyo, sip-sip ka kasi, di wag mong gawin. Madali lang naman eh. Tingnan natin kung anong laro mo sa buhay pag hindi mo ginawa. Kung gusto mo mapadali ang buhay mo, lumaro ka. Kasi yan ang laro. Ang mga taong kumukontra doon sa laro ay may inaasahan yun, nasasandalan yun. Pero ikaw, kung wala ka, plain ka lang na tulad kong Bisaya,
dumating sa Maynila, walang kilala, at hindi ka pa marunong lumaro. Ganun naman ako nung bata pa, hindi ako marunong lumaro eh. O, anong nangyayari? Ako yung palagi na aapi. Kasi wala naman ako naasahan, sino ba ako para bigyan ng pabor. Kaya kung kayo nag-duty ngayon at nakita nyo na medyo maangas yung inyong officer, huwag nyo kontrahin na, ang angal, yabang-yabang, kala mo sino. Huwag mong kontrahin. Ibigay mo angas niya. Nag-guardia ka nga eh. Di ba? Kuhan mo lang, sakyan mo lang siya. Kung mayabang siya, sakyan mo lang. Huwag mong samahan sa kalokohan niya. Yung kunwari, kuhan mo lang. Sumakay ka lang. Pag nagyabang siya ng dami niyang chicks, iba ka talaga, sir. Ikaw talaga idol ko, sir. Mga ganun. Tapos kung kuhan, yung mahilig siya sa ulam, masarap na ulam, dalhan mo pa minsan-minsan. O kaya, pag umorder ka ng ulam, sir, ano ba ulam mo, sir? Bibili akong ulam. May konti pa akong sobra dito eh. Oh, talaga? Gaganon yan eh. O sige, bigyan mo ako ng kwan, adobo ng ganito. Dala mo. Hindi palagi, paminsan-minsan lang. Ang tawag doon nga, ay galawan lang ng mga marunong lumaro. No? Para makilala ka. Para pagka may pabor sa'yo, may gusto mong pabor sa'yo, para sa'yo, hindi mahirap ibigay. No? Kaya dyan sa picture na yan, no? Hindi naman ganun ang mga totoong officer na, kailangan kang magbigay. Ang policy na nga, bawal na yon. Yung policy ng company nito, ang sweldo mo babawas, hindi ganun. Pero yung mga lagay-lagay, mga pabor-pabor, mga kunkuan, hindi abuso yan, guys. Laruan yan. Laruan yan. Kunwari, hindi ka marunong lumaro sa officer mo. Pag nalit ka ng konti, pwede ka niyang ipauwiin. Pwede niyang kasuhan ng awol. Pero kung magaling ka makisama sa officer mo, ano mangyari? Sige, duty ka na lang next shift natin kasi na-late ka eh. Yung ganon. So, I hope na maintindihan nyo sa video na to at hindi kayo mag-come up na basta na lang kayong tulad ng ibang mga gwardiya dyan na mabalitaan mo na namaril lang officer kasi naapi daw siya. Namaril lang kapasama dahil inabuso daw siya. Hindi niya alam na yun ang laruan ng paggagwardya na dapat mong laruin. Hindi mo dapat kontrahin. Yun ang laruan eh. Yun ang ginatawag na galawan eh. Gumalaw ka, sabi nga eh. Lumangoy ka sa agos. Diba? Ano yung tatlong filosofiya natin? Sala sa init, sala sa lamig ang gwardya, marunong ka lumanging agos. Tatlong filosofiya, guys. Palagi nyo tandaan, sala sa lamig, sala sa lamig, sala sa init ng gwardya, marunong kang lumagoy sa agos, at wala tayong pinakasalang pwesto. Okay? So, yung mga abusadong sinasabi ng officer ay hindi nawawala yan. Sasabayan mo lang, lalanguyan mo lang yung tinatawag na laruan, galawan ng mga officer. Iba naman yung masyado na tayong inaabuso. Alam natin yun. Kasi wala namang ding officer na yung parang galawan na lutang na galawan nula, isikrituhan lang naman yan. Ika nga kasi, siyempre may paglalagyan din sila, matatanggalin sila. Kaya kung ikaw ngayon, kung nag-apply ka ng security guard at naisip mo na ganito palang, parang iba pala itong maraming abusadong hindi nawawala yan kahit saan naman may abusado, may mayabang na nakaposisyon. Ngayon, hindi naman po lahat ng officer ay abusado. Hindi po lahat yan. May mga mabait din. Isa na ako doon. Hindi, sinasabi ko nga sa inyo, hindi nawawala yan. So, ihanda nyo sarili nyo at huwag kayong maghimagsik, huwag kayong magkuha ng anumang tinatawag na galaw na ipiling nyo ay aping-api na kayo. Kaya yung ibang security guard, di ba napapalitaan nyo? No? Kasi, palagi nila akong pinapanggabi, palagi nila akong pinapang-araw eh. Palagi ako nakatayo na pwesto ko eh. Hindi na nila ako nilipat, pang-aapi na yung ginagawa nila, nga-abuso sila eh. Jesus. Kung ayaw mo ng ganun, di magka mag-guardya, huwag ka mag-security guard. Uwi ka sa bahay nyo, magtanim ka ng kamuti, o kaya tanim ka ng palay, o kaya magtanim ka ng papaya doon para walang amo. Pero kung mag-security guard ka, hindi nawawala yung mga kunting abusado ng mga officer. Okay?
Okay, sana nagkaintindihan tayo, no, para maiwasan natin na mag-react tayo ng hindi maganda sa duty natin, no, na mga kadalasan ang nangyayari dyan yung mga kabataan, yung mga mapupusok ba, yung mga kabataan na galing pa sa tambay-tambay, galing, yung bang mga tao na galing sa tambay, o kaya yung pinasok bigla, tapos, o kaya yung mga, kuwan ba, yung mga nasa petiks na buhay, bigla na lang pinasok, tapos naka-encounter na ganun, feeling na, naapi na. So, nagka-come up na, yun na, manuntok, manaksak, mamaril ng mga officer kasi inabuso sila. Hindi nila alam na yun pala ang galawan ng buhay pagsi-security guard. At bawat duty mo, iniisip mo, gusto mo, pabor sa'yo lahat ng sitwasyon. Hindi pwede yun. Kahit ikutin mo ba yung buong Pilipinas, kaduduty ng security guard, wala kang makukuhang tinatawag na patas na laban. Hindi. Walang patas na laban sa totoong buhay. Kailangan mo lang laruin mo. No? Laruin mo yung buhay. Laruin mo siya at sakyan mo, lumangoy ka sa agos para makasurvive ka. Ngayon, kung hindi ka marunong gumalaw niyan, sigurado for sure, pahamak ang abutin mo sa duty mo. Okay guys? So I hope na maliwanag tayo. Kung maliwanag, paki-like. Kung hindi, paki-dislike. At yung mga bagong nanonood pa, ngayon ka lang dumalaw sa channel ko, maalam, pindot nyo yung subscribe button. Idamay yung notification bell guys. So ano guys, kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!